nagbabagang balita. Brigadier General Ramirez pinarangalan kasabay ng kanyang pagretiro mula sa serbisyo. Pagsulong ng sustainable livelihood para sa mga dating kasapi ng NPA sa Misamis Oriental at pinaigting pa. Kasundaluhan, patuloy ang panawagan sa mga natitirang miyembro ng NPA na sumuko kasabay ng pagsisimula ng bagong taon. 4ID patuloy na makikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng RTF-LCAP sa Northern Mindanao at Caraga regions upang tuluyang mapasuko ang mga nalalabing mahigit 60 miyembro ng NPA at mawakasan ang insurensiya sa nasabing mga rehiyon. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Enero 9, 2026. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Formal nang nagretiro mula sa aktibong serbisyo ang Assistant Division Commander for Operations ng 4th Infantry Division na si Brigadier General Feby Ramirez matapos ang halos 4 na dekada ng tapat na paglilingkod sa bayan. Narito ang detalye ng balita. Pinarangalan ng 4th Infantry Division si Brigadier General Feby N. Ramirez, ang Assistant Division Commander for Operations sa isang testimonial parade and review at retirement ceremony na ginanap sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City noong Enero 6 bilang pagtatapos ng kanyang 38 taong tapat at marangal na serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ang seremonya ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. kasama ang mga opisyal ng dibisyon, mga brigade at battalion commanders, enlisted personnel, civilian human resource personnel, gayon din ang pamilya, mga kaklase, kaibigan at kasamahan ni Brigadier General Ramirez na nagtipon-tipon upang magbigay pugay sa kanyang natatanging karera sa military service. Bilang pagkilala sa kanyang tapat na paglilingkod at huwarang pagganap sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran, ginawaran si Brigadier General Ramirez ng Distinguished Service Star para sa kanyang mahalaga at kapuri-puring serbisyo sa mga posisyong may malaking pananagutan. Tumanggap din siya ng command plaque mula sa 4th ID bilang Assistant Division Commander for Operations, command plaque mula sa Commanding General ng Philippine Army, plaque of honorable service, mga framed medals na sumasalamin sa lahat ng kanyang combat at administrative awards at ang watawat ng Pilipinas bilang sagisag ng dangal at panata sa propesyon ng sandatahan. It is with a profound gratitude and deep respect that the 4th Infantry Division or the Philippine Army dedicate today's retirement ceremony in honor of one of our true-blooded diamond troopers, our Assistant Division Commander for Operations, Brigadier General Feby N. Ramirez, sir. Allow me, sir, to express my heartfelt thanks for choosing 4th Infantry Division as your last team before retirement. For decades, he stood steadfast in protecting the Philippine people and in faithfully serving our beloved nation. And now, sir, as you step to a new chapter beginning tomorrow, may you now enjoy well-earned freedom from challenging years of active service. Thank you for your dedication, sound wisdom, and exemplary service. Thank you, sir. Isang ipinagmamalaking miyembro ng Philippine Military Academy Sambisi Class of 1991, nagtapos si Brigadier General Ramirez bilang cum laude na nagsilbing matibay na pundasyon ng kanyang profesional at disiplinadong pamumuno. Sa kanyang karera, humawak siya ng iba't ibang mahahalagang tungkulin sa Philippine Army at AFP, kabilang ang pagiging commanding officer ng 37th Infantry Battalion, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations G7 ng 6th Infantry Division, Group Commander ng 10th Regional Community Defense Group ng Army Reserve Command, Assistant Division Commander ng 10th Infantry Division, at kalaunan ay Assistant Division Commander for Operations ng 4th ID. Sa kanyang
kanyang panunungkulan bilang ADC for Operations, naging mahalaga ang kanyang papel sa pagpaplano, pangangasiwa at pagpapatupad ng mga operasyon na lubos na nakatulong sa kahandaan at tagumpay ng mga misyon ng dibisyon. Sa kanyang mensahe, binalikan ni Brigadier General Ramirez ang mga hamon at tagumpay ng kanyang karera at nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat sa Armed Forces of the Philippines sa pamunuan nito at sa kanyang alma mater, mga mentor at sa lahat ng kanyang nakasama sa paglilingkod. As I officially relinquish my post as the outgoing Assistant Division Commander for Operations of 4IB, I am immensely proud and grateful for all the experiences I have gained and the unbreakable bond sports with all those who work beside me. I take great pride to have served here at 4IB. Matapos ang kanyang pagreretiro mula sa aktibong serbisyo, formal na nanumpa si Brigadier General Ramirez bilang reservist at opisyal na isinama sa Reserve Force. Patunay ng kanyang patuloy na malasakit at kahandaang maglingkod sa bayan kahit lampas na sa aktibong tungkulin. Pinangunahan ng 58 Infantry Battalion ang turnover sa 50 fruit-bearing trees kabilang ang durian at lanzones sa mga kasapi ng Anlag-Ani Tapukanan Consumers Cooperative sa Friends Rescued Farmland sa sitio Dumaguok, Barangay Santa Cruz, Claverian, Misamis Oriental. Isinagawa rin ang orientation sa organic portable toilet construction, partikular ang urine diverting toilets sa pangunguna ng Minergy Power Corporation, Balingasag Power Station at Group Foundation Incorporated. Ayon sa mga tagapagtupad ng programa, mahalaga ang ganitong uri ng palikuran sa pagsusulong ng wastong sanitasyon, pangangalaga sa kalikasan at pagpapabuti ng kalusugan ng komunidad. Nakakatulong din ito sa sustainable farming dahil ligtas nitong naibabalik ang sustansya sa lupa na nagre-resulta sa mas mataas na ani at mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Kasabay nito ang isang tree planting activity na layong palakasin ang sustainable agriculture at magbukas ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga benepisyaryo. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang matibay na pagtutulungan ng 58IB at ng kanilang mga katuwang sa pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng whole-of-nation approach upang matulungan pa ang mga FRs o Friends Rescued na mabigyan ng maunlad na pamumuhay. Patuloy ang kasundaluhan sa panawagan ng mga natitirang miyembro ng New People's Army na sumuko at simulan ang bagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya, lalo na sa pagsisimula ng bagong taon. Sa area ng Bukidnon kung saan iilan na lamang ang miyembro ng rebeldeng grupo na kinukompronta ng 4IB. Pinaigting pa ng 8th Infantry Battalion ang pagkumbinsi sa mga ito na magbalik loob at iwanan ang armadong pakikibaka. Ayon kay 8IB Commanding Officer Lieutenant Colonel George Halyorina, na sana ay hindi sayangin ang mga kasapi ng grupo ang pagkakataong makapagsimulang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mahal sa buhay, lalo na't kakasimula pa lamang ng taong 2026. Lay down your arms, mag-surrender na kayo. Napakaganda yung programa ng ating government. We have education, we have livelihood, tutulungan kang bumalik sa normal na pamumuhay. So those remnants of RSDG Compact and all other NPAs na nag-ooperate dito sa Bukidnon, bumaba kayo, I challenge you, bumaba kayo, tutulungan namin kayo. Tutulungan namin kayong ma-avail ang ECLIP and other programs na ina-extend ng ating gobyerno sa inyo. Kaugnay nito, maging ang dating kasapi ng grupo ay patuloy din ang paghikayat sa mga dating nilang kasamahan na sumuko na at tanggapin ang tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Pag una-una na mo, kung una na silang naog-naog niya, daghan man persa sa militar, nga anda mo plastar sa ato, labi na parehasa mo, sa ITIB, plastar og maayo sa unit sa ITIB, aron na makapuyo na og malinawon, dili na itong adiser na ka muuli kung patay lawas na lang. Nabatid na sa nakaraang taon ay nabuwag na ang RSDG Compact, ang itinuturing na malaking grupo ng NPA sa nasabing probinsya, hudyat ng tuluyang paghina ng naturang grupo.
Samantala, 4th ID patuloy na makikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng RTF-LCAC sa Northern Mindanao at Caraga regions upang tuluyang mapasuko ang mga nalalabing mahigit na 60 miyembro ng NPA at mawakasan ang insurensiya sa nasabing mga rehiyon. Narito ang detalye ng balita. Patuloy na makikipagtulungan ang 4th Infantry Division sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang tuluyang matuldukan ang problema sa insurensiya sa Northern Mindanao at Caraga regions. Sa pamamagitan anya ng pinag-isang pagsisikap ng bawat ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng RTF-LCAC o Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, mabibigyang tugon ang bawat hinaing ng mga residenteng nasa liblib na lugar at maiwasang mabiktima ng recruitment ng New People's Army. Nabatid na sa tala ng dibisyon, nasa mahigit 60 na lamang ang bilang ng mga miyembro ng nasabing grupo sa Caraga at Northern Mindanao. Sa nakaraang taon, 4 na beses na nagtipon ng RTF-LCAC 10 at 13 kung saan napag-usapan ang mga accomplishments na nakamit at ang mga programa o proyekto na nakatakda pang ipatupad upang makamit ang adhikaing matuldukan ang problema sa insurhensiya. Kabilang narito ang patuloy na pag-avail ng mga sumukong NPA ng aplikasyon sa amnesty, isang programang ipinatupad upang malaya silang makapamuhay at mawala ang takot na baka arestuhin ng mga otoridad dahil sa mga pending nila na kasong kriminal. Habang hindi pa ginagarantiya ang kanilang amnestiya, iginagawad muna sa mga former rebels ang safe conduct passes. Sa ngayon, hanggang Marso 13 nitong taon na lamang ang aplikasyon nito kung kaya't patuloy na hinihikayat ang mga FRs, maging ang kanilang mga kasamahan na nakikipaglaban pa sa kabundukan na i-avail na ito at simulan ang buhay na payapa kasama ang pamilya. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Bon Enriquez na nagpapaalalang kahit nasaan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Asang merong darating na taglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di pa titinag sa dahan.